What's up sa ating lahat. Magandang araw. Ang video na to ay pag-uusapan natin paano nga ba ang tunay na may pakinabang. So, kung hindi mo pa ako nakikita, ako nga pala si Joshua Ragos, isang working student. At tayong mga working student ay naniniwala ako na tayo ay mababangis. Bago ko sabihin kung paano maging kapaki-pakinabang, ay ito muna kwento. Nung bata ako ay tumatak sa isip ko, kung bata ka lang at wala ka pang trabaho, ay wala kang pakinabang. Dahil sa mga napapanood ko dati, sa mga pelikula, sa mga palabas sa TV, na sasabihin ng mga magulang sa anak nila ay wala kang pakinabang, umalis ka dito, sabi. Kung sasabihin nila yon, kung walang trabaho yung tao, dahil nga walang maitulong yung anak nila, kaya sinasabi nila yon na walang pakinabang. Pero nung pagtagal ng panahon, nung namulat yung isipan ko na kaya ko nang magbigay ng mga sariling pananaw ko sa mga salita na yan, ay doon na nagbago lahat ng aking paniniwala sa walang pakinabang na sinasabi ng ating mga magulang. Kaya ngayon, di ako sumasang-ayon na yung isang tao ay wala talagang pakinabang. Meron at meron pakinabang isang tao. Lahat tayo ay may pakinabang, sure ako doon. Kahit wala ka pang nagagawa, kahit wala ka pang trabaho sa ngayon, sure ako na may pakinabang tayo. Para sa akin, ang pakinabang ay hindi lang sa ating pamilya o sa ano paman. Ang pakinabang ay kung ano yung pakinabang natin sa ginagalawan natin ngayon o dito sa mundong ginagalawan natin ngayon. Marami tayong pakinabang dito. At ito yung pinaniniwalaan ko kung paano nga ba tayo tunay na magiging may pakinabang. Una, ay tumulong tayo kung kaya nating tulungan yung isang tao. Alam mo ba na masayang tumulong sa ibang tao? At ipapaliwanag ko pa base sa aking karanasan. Nung alam ko na mag-drive ng motor at sa kalagitnaan ng aking pagdadrive ay may nakikita akong mama na nasiraan ng kanyang motor. At dahil nga alam ko yung may kunting alam ako na pag-aayos ng motor dahil nga tinuruan ako ng aking papa. So, yun nga, tinigilan ko yung mama na yun na nag-ayos ng kanyang motor na hindi niya pampaandar. At yun nga, tinulungan ko siyang ayusin yung motor niya. At nung napaandar na namin, ay sabi niya sa akin ay, "Salamat anak." Alam mo yung pakiramdam ko noon, hindi ko alam kung hindi ko may paliwanag yung pakiramdam ko noon eh. Kasi, alam mo yung salitang salamat anak, yung parang tumatagos talaga eh, tumatagos dito. So, yun nga, napakasarap tumulong sa mga tao na nangangailangan. Kaya huwag kang mag-atubiling tulungan ang isang tao kung nangangailangan. Dahil naniniwala ako na kasiyahan natin ang tumulong. Pag ganun na may tinulungan ka, sigurado ako na matutuwa at matutuwa ka kung nagpasalamat sa yung tao. Kung hindi man nagpasalamat, ayos lang yun, at least natulungan mo yung tao na nangangailangan. Pangalawa, kung paano nga ba tayo maging kapaki-pakinabang, ay dapat ay alam natin ang tumapik ng ibang tao. Hindi ito literal na tapik Yung sinasabi kong pagtapik dito ay kumbaga pagsaway sa ibang tao. Kumbaga ito na lang senaryo. Kung may kaibigan ka at alam mo na yung ginagawa ng kaibigan mo ay labas na sa iyong prinsipyo na hindi mabuti at nakakasama na sa ibang tao, pwede mong sabihin na, "Pre, tama na muna yan. Kasi mali na yung ginagawa mo." So, ayos lang yun. Pagsabihan mo, at least, kung nakinig sa'yo, mas mabuti. Pero kung hindi nakinig, at least pinagsabihan mo at hindi ka nagkulang sa pagsasabi sa kanya. So, yun. Dapat nating matutunan na magtapik tayo ng ating mga kakilala o ng ibang tao.
Pangatlo, kung paano nga ba maging kapaki-pakinabang ay tawanan ang dapat tawanan at turuan ang dapat turuan. Alam mo ba na ang pagtawa ay para lang yan sa mga jokes? Hindi lahat ng bagay ay pwede mong tawanan, mas lalo kung seryosong bagay na ikahihiya ng isang tao. Ito ang example. Kung sa school ay may classmate ka na tinawag sa recitation at hindi niya alam yung sagot, ay sana wag mo na lang tawanan dahil ang pagtawa mo na yon ay nakakainsulto. Kasi naranasan ko na din yan. Hindi ako masyadong magaling sa school. Pero kung tinawag ako, hindi ko alam yung sagot at may tatawa pa, hindi ko alam. Nakakainsulto yun eh. Alam mo ba yung sarap batukan nung tumawa? Kaya imbes na tawanan mo yung classmate mo o yung ibang tao, ay kung alam mo naman na mali sila, ay turuan mo na lang kung ano yung tama. Tulungan mo na lang o turuan mo na lang. Para naman hindi mapahiya, dahil kung napapahiya yung isang tao ay kumbaga mas lalo pag mahiyain yung isang tao ay nababawasan ang kanyang self-confidence. Kaya yun nga, turuan natin kung hindi nila alam. So yan yung pinaniniwalaan ko para magampanan natin yung pakinabang natin sa paligid natin. So una, tumulong tayo sa kaya nating tulungan. Pangalawa, dapat ay kaya mong tumapik. At pangatlo naman ay tawanan mo yung dapat tawanan at turuan mo yung dapat turuan. So, yun lang sa video na to. At sana parehas tayo na maging mabuti sa ibang tao, dahil kasiyahan natin yung tunay na kasiyahan yung tumulong sa ibang tao. Salamat at umabot ka sa part ng video na to. Huwag mo namang kalimutang i-like yung video na to at i-comment mo na din dyan sa baba kung ano yung mga paniniwala mo, kung paano nga ba tayo maging tunay na may pakinabang sa ibang tao o sa paligid natin. At i-follow mo na rin ako sa account na to sa aking FB. So yun lang. Salamat at napatapos mo tong video na to.